Hi everyone! This is Carla from Shopping Apps Tips PH at welcome sa aking YouTube channel. Our topic for today is how to create Shopee account. If you are interested, keep on watching. Okay, punta po tayo dito sa ating Google Chrome. And isearch po natin ang shopee.com. And i-click lang po natin itong katabi ng shopping cart dito sa taas. Meron pong option dito para makapag-login. Meron pong login with Facebook, login with Google, login with Apple. So, since wala pa po tayong Shopee account, dito sa baba, i-click po natin itong sign up. Ayan. So, pwede po tayong mag-sign up gamit ang ating phone number. So, kung phone number ang iyong gagamitin, i-enter lang po natin ang ating phone number. And then, pag na-enter nyo na, i-click nyo na po itong next icon. And then, makaka-receive po kayo ng SMS sa inyong phone number na in-enter. So, ako wala pa ako nare-receive, kaya antayin ko lang siya. So, yon, meron na po akong na-receive. So, wag nyo pong i-share itong code nyo. Dapat kayo lang po ang nakakalam ng inyong OTP code. Ayan. And then, mag-set naman po tayo ng ating password. So, ang nire-required na password ay 8 to 16 characters. So, i-click lang po natin itong password. And then, pag nakapag-set na po kayo ng password, i-click naman po natin ang sign up. So, bago ang lahat, i-screenshot po natin ang ating password para hindi po natin siya makalimutan. Or pwede din po natin siyang i-notes. So, i-click na po natin ang sign up. And i-click naman po ulit natin itong katabi ng shopping cart. So, yon, meron na po tayong Shopee account. So, i-explore po natin siya. Download Shopee app now. So, parang ito lang siya. Kailangan pa natin maglagay ng profile picture and cover photo. So, ito yung username natin. WU_OQMK7ZM. So, yun. Classic member pa lang po tayo kasi bago pa lang po yung ating Shopee account. So, tingnan natin dito sa settings kung anong meron. So, sa settings ay nandito po ang language, notification settings, help center, and community rules. So, sa language ay meron pong language ang Shopee na English, Chinese, and Filipino. Sa notification settings naman ay nandito po ang email notifications and SMS notifications. Pwede po natin silang i-off.
Ayan. Sa email notifications ay dapat naka-turn on lang siya para palagi kayong nano-notify ng Shopee if ever na nag-i-email sila. And then, para stay updated na rin po kayo sa mga events ng Shopee. Same sa SMS, kailangan naka-turn on lang siya. Kasi, for example, meron silang mga reminders na about Shopee, makaka-receive po kayo kaagad ng mga notifications or SMS from Shopee. Sa help center, ayan, for example, ay meron silang self-service na track order, check return/refund, cancel order, change phone number, and request/return refund. So, yun. Meron po tayong video about request, return/refund. So, pwede nyo pong panoorin. Ililink ko na lang po yung video dito sa video na to. So, yan. Meron din po siyang mga hot questions like yung how do I track my overseas order? How do I check the status of my order? What should I do if the pickup for my order is unsuccessful? And many more. And then, community rules. Ayan. Nandito po yung mga pwede at hindi pwede. So, meron pong number 1, sell, not advertise. So, meron siya dyan. How to make your listing shine, be respectful. So, ito naman po yung mga bawal. Ayan. Yan, i-back na natin siya. So, that's it. Meron na po tayong Shopee account. Pwede na po tayong mag-start, mag-order, and mag-sell dito sa Shopee. So, sana meron po kayong natutunan kung paano mag-create ng Shopee account. Kung nagustuhan mo po itong video, please like, share, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye for now.